Umabot po kasi sa 45 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index. Sinuspindi na ang face-to-face classes na ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init. Apat na lugar sa bansa na kumagtala ng heat index o tamang init na nasa danger level. Paano nakaka-apekto ang tag-init sa iyong kita at kabuhayan? Sobra. Nitong mga nakaraang buwan, halos tripling init ang ating naranasan dito sa ating bansa. At umabot pa ito sa pinakamataas na temperatura na umabot sa 53.3 degrees Celsius. At sa tindi ng nararanasan nating init, hindi natin alam na may mas nagigirap pa pala sa ating iba at naapektuhan ng kanilang pangkabuhayan. Kaya nagmotor, nag-skate at naglakad ang aming team upang makapanayam at malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan na magsasaka sa nararanasan nilang tindi ng init. Kaya naman, samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa kanila. Si Ramon Malati, Barangay Mantalisay. Zone 3. Ano po ba ang iyong pananim? Nasa ngayon palay, gulay. Ano ang mga pinakamalaking hamon na kinakaharap mo bilang magsasaka sa panahon ng tag-init? Tubig. Yun kaya ang importante sa isa. At dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon, ang tubig ang pinakapangunahing kailangan ng ating mga magsasaka. Dahil ito ang pinakaunang kailangan ng kanilang mga pananim, mga palay, at iba pa. At kung makikita nyo ngayon, nasaktuhan nga namin na nakabukas ang kanilang irrigation at nagsusupply ng tubig sa ibang mga palayan. Ngunit merong ibang lugar na hindi nakakaranas ng ganyan ngayon. Kulang sa tubig, o di kaya hindi na inaabot ng tubig mula sa irrigation dahil sa sobrang layo o naubos na ng ibang palayan. At nagbabayad din sila sa irrigation upang mabahagian sila sa tubig. At kung ang tubig mo ay malapit sa irrigation, ikaw ay swerte dahil hindi mo na kailangan mag-alala kung aabutin ka ba ng tubig o hindi. Next po, paano nakaka-apekto ang tag-init sa iyong mga pananim at ani? Ang dami ito. Gaya na lang ng ani mo, bawas mo. Kung ani ka ng bawas. Yerto po, yung 2 sako ngayon, yung 1 sako na lang. Kung nakikita nyo po yung mga tanim, dahil sa sobrang init, nalalanta yung mga dahon. Kagaya po nitong tanim na kalabasa. Lanta na yung mga dahon. Number 3 po is, mayroon bang mga particular na pananim na mas naapektuhan ng tag-init kaysa sa iba? Oo, gaya ng mga gulay. Mais. Ito yan. Ito naman pong mga tanong sa pagharap sa epekto. Ang una po dito ay
Anong mga pamamaraan ang ginagamit mo upang maprotektahan ang iyong mga pananim sa panahon ng tag-init? Liquid. Gawa ka ng liquid para i-picture yung kagamit ka ng mga makinarya. Paano mo po pinapamahalaan ang iyong tubig sa irigasyon sa panahon ng tag-init? Gamit yung mga pinarya po. Oo, gamit yung makinarya. Like, mga pump. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa tinatawag na irigasyon. Kung saan ito ang ginagamit ng mga karamihan sa magsasaka ang solusyon upang labanan ang mga pananim sa tag-init. Mayroon bang mga teknolohiya o kagamitan na ginagamit mo po upang mapabuti ang iyong pagtanim sa panahon ng tag-init? Yun na nga, base doon sa yung kanina, yun. Pump, saka mga makina. Ito naman po. Ano po ba paano nakaka-apekto ang tag-init sa iyong kita at kabuhayan bilang magsasaka? Di sobrang epekto. Mahina yung income, mahina yung pananim, yun, mahina rin yung income. Mayroon bang mga pagbabago sa iyong mga gastusin o puhunan sa panahon ng tag-init? Oo, ang dami. Bibili ka ng rodo, saite, yun, tapos mahina yung anim. Kaya labing epekto ng tag-init. Tapos paano po pinaplanuhan ang iyong mga gastusin at puhunan upang makapagpatuloy sa iyong pagtatanim sa panahon ng tag-init po? Yun na nga, gagamit ng mga makinarya, pump, lahat gagawin mo para maprotect yun yung alamin mo. Yan naman po ito naman po mga tanong sa solusyon at suporta. Number 1 po, anong mga suporta o serbisyo ang sa tingin mo ay makakatulong sa iyo upang mapabuti ang iyong pagtatanim sa panahon ng tag-init? Dapat yung irrigation, sana wag tumigil. Tumigil yung irrigation, wala. Wala nang maagawa. Number 2 po, mayroon bang mga programa o proyekto ng gobyerno o NGO na nakakatulong sa iyo bilang magsasaka sa panahon ng tag-init? Meron naman. Ano po? Yung mga irrigation, tapos seeds, tapos yung na inputs, gaya ng abono. Yan, binibigay ng DA. Ayun, nakatulong din sa amin. Magsasaka. Paano mo nais na matulungan ng mga eksperto o organisasyon upang mapabuti ang iyong pagtatanim? Sana yung mga technician magkarating dito. Sa palayan, kaya sa gulayan, hayop. Kung may technician na pupunta. Yun lamang po ang mga katanungan namin tungkol sa problema sa tag-init. Kung may gusto ka pa pong sabihin para ma-encourage o ma-engage mo kami mga kabataan, kung anong masusolusyon mo po sa tag-init. Yun lang naman yun eh. Dapat sipag at tiyaga lang. Tapos dapat may sarili kang mga gamit para mapitik na yung palayan mo sa tag-init. Yun lang naman nga sabi ko. Yun lang po. Maraming salamat po sa iyong kooperasyon. Magandang araw po. Magandang umaga rin yun. Magandang araw po sa iyo. Nandito po kami ngayon upang mag-interview sa Barangay Mantalisay tungkol sa magsasaka sa panahon ng tag-init. May mga katanungan lamang po kami dito. Narito ang ilang mga practical na tanong na maaaring itanong isang magsasaka tungkol sa gulay. Ang una po,
ano ang mga hakbang na ginagawa mo po upang maprotektahan ang iyong mga gulay sa sobrang init? Ang mga hakbang na ginagawa ko para maprotektahan ang pananim ko sa panahon ng tag-init ay pagdidilig araw-araw, umaga hanggang hapon. Kung hanggat maaari, bigyan mo siya ng kaunting lilim para hindi sila matuyok. Next po. Mayroon bang mga particular na oras ng pagdidilig na ginagawa mo po sa panahon ng tag-init? Meron. Kailangan magdidilig ka ng iyong pananim tuwing umaga na hindi pa sumisikat yung araw at hapon pag malamig na yung panahon, yung oras. Next po, anong mga pamamaraan po ng pag-aalaga ang ginagawa mo upang mapanatili ang kalusugan ng iyong mga gulay? Unang-una, paglalagay ng compost sa iyong pananim. Pangalawa, kailangan mo maglagay ng organic fertilizer katulad ng mga nabubulok na gulay, balat ng saging, o kahit anong mga nabubulok na pwede mong gawing fertilizer para sa iyong pananim. Tsaka pagsusuri sa mga pesting pwedeng makasira sa iyong pananim. Bang mga natural na paraan ng pagkontrol ng peste na ginagamit mo? Meron. Ang ginagamit ko pa na organic na pagkontrol ng peste sa aking pananim ay sabon. Mapagtunaw ng sabon sa tubig, i-spray mo sa sa peste. Tsaka suriin mo din araw-araw yung pananim mo na may mga peste para hindi sila dumami at tsaka hindi masira yung mga dahon ng pananim mo. Ikakat na lang, oh. Sige. Game. Yan lamang po ang aming mga katanungan na nais namin pong masagot. Maraming salamat po sa iyong malinaw na po. Salamat po. Walang anuman. At ang mga susunod na makikita nyo ay ang mga kalagayan ng mga pananim ngayong tag-init. Kung gaano sila katuyo at gaano sila kaapektado.